Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Noong makalayo na ako sa bahay na may mga nag-iinuman, ay agad na akong umusal ng orasyon para sa bilis at liksi. Nararamdaman ko pa rin noon ang aura ng dalawang aswang, pero mabilis ang kanilang paglayo. Kaya tinawag ko na agad ang mga gabay ko na sina Menos at Gemini, dahil baka makalayo ng tuluyan ang dalawang aswang at hindi ko pa maabutan. Agad nagpakita ang dalawa sa harapan ko. Sinabi ko sa kanila, "Sundan niyo ang dalawang gabunan na tumakas. Huwag niyong hahayaang makatawid pa sila sa ibang bayan, dahil baka makapambiktima pa agad, lalo at nasaan yung aswang na sila." Mabilis namang naglaho sa harapan ko ang dalawa. Nagpatuloy pa rin ako sa pagsunod sa kanila. Pinapakiramdaman ko ang aura ng dalawa kong gabay. Naramdaman kong naroon na rin malapit sa kanila ang aura ng dalawang gabunan. Malapit na ako sa kinaroroonan nila nang magpalit bilang mga ibon ang dalawang gabunan upang matakasan ang dalawang tikbalang na humahabol sa kanila. Pero ang hindi nila alam ay naroon nakaabang sa kanila si Mian. Pagkalipad pa lang nila paitaas ay tag-isang sampal na may kasamang pagkalmot na agad ang tumama sa kanila mula sa hindi nila nakikitang nilalang. Kaya otomatiko silang napabulusok pa ibaba. Pagkabagsak naman sa ibaba ay hindi na sila binigyan pa ng pagkakataon ng dalawang tikbalang. Ginawa agad silang punching bag. Pagkabagsak kasi nila sa lupa ay agad silang nagbalik sa pagiging anyong tao, pero aswang pa rin nakatauhan. Hindi nila malaman kung saan tatakas dahil wala silang direksyon na matatakasan. Sobrang bilis maglipat ng posisyon ng mga tikbalang nagabay ko. Noong muli silang tumingala, ay nakita naman nila sa itaas ang isang mabangis na nilalang na nasa anyong mangalo. Pagkarating ko nga roon, ay huminto ang dalawang tikbalang sa pag-atake. Pero halata sa itsura ng dalawang gabunan, nabugbog sarado na ang mga ito. Nakita ko ang lalaking gabunan na may malalim na sugat sa dibdib na mukhang gawa ng kuko. Tapos ang babae naman ay putol na ang isang kamay. Sabi ko sa kanila, "Ano, madali ba akong matakasan? Ipapaalala ko lang ang sinabi mo kanina, Manong, na kapag nahuli mo ang pumatay sa iyong anak, ay babalian mo ng mga buto. Ganun nga ang gagawin ko sa iyo ngayon." Sumagot naman ang babaeng aswang, "Wala ka nang pakialam kung ano mang gawin namin, dahil anak namin iyon. Kami ang masusunod kung anong disiplina ang ipapataw namin sa pagkakasala na ginawa niya." Sinagot ko naman siya,
Bakit pati ang lalaking kasintahan ng anak nyo ay pinatay nyo rin? Huwag nyo sabihin anak nyo rin yun. May karapatan din ba kayong patayin siya? Ipapaliwanag ko lang ng malinaw sa inyo ang kasalanan nyo bago ko kayo parusahan. Kung namatay sila sa isang aksidente o gawa ng mga pangkaraniwang tao, ay wala kayong kasalanan doon. Batas ng tao ang may hawak sa kasong iyon. Pero dahil sa mga aswang ang pumatay sa kanila, sa kahit anumang dahilan, ako ang magpapataw sa inyo ng parusa. Sana pinabayaan nyo na lang sila. Natural sa kabataan, lalo na sa mga nagmamahalan ang maglayas, upang maging masaya sa piling ng isa't isa. Pwede nyo rin naman sanang hulihin na lang iyong anak nyo at ilayo sa lalaki para sa pilitang ipaghiwalay. Hindi iyong pinatay nyo pa talaga. At alam nyo rin na nagdadalang tao ang anak nyo. Kaya hindi na kayo nagdalawang isip na paslangin siya. Imbis na matakot, ay gumanti pa ng pananakot ang lalaking gabunan. Tandaan mo bata, narito ka sa lugar namin. Hindi lang kami, ang aswang rito na kalahi din namin. Marami ang tutugi sa iyo dahil sa gagawin mong ito. Nag-iisa ka lang. Sinagot ko naman siya. Mabuti manong at nasabi mo agad yan. Itatanong ko pa nga lang sana kung meron pa bang ibang aswang dito maliban sa inyo. Dahil naparito ako para ubusin lahat ng lahi ng aswang na namamayagpag sa lugar na ito. At mukhang hindi ka rin marunong magbilang no? Isa lang pala ang bilang mo sa akin? Hindi mo ba binilang kung ilan ang umaatake sa iyo sa ibaba at ilan sa itaas? Sana malinaw na sa inyo ang mga bagay na ipinaliwanag ko dahil oras na para harapin nyo ang inyong kaparusahan. Bahagya silang napaatras at yumuko sa kabumwelo ng pag-atake sa akin. Ginamit na rin nila ang natatangi nilang kakayahan para magkaroon ng kakaibang bilis. Sa isang kisap mata ay naroon na sila malapit sa akin. Pinag-anak ko na rin ang aking mataas na antas ng espiritual na kakayahan para masabayan ko sila sa laban. Dahil sa taas ng antas ng kapangyarihang ginagamit ko, ay tila naging slow motion lang sa akin ang mga kilos nila. Sinalubong ko na sila agad, sabay usal ng orasyon para pagganahin ang kakayahan ng mutya ng tama raw. Isa rin iyong uri ng mutya ng ngipin ng kalabaw. Mabilis kong nailagan ang atake ng isang aswang, pero nahawakan naman ako noong pangalawa. Kaya nagpambuno kami at nagpagulong-gulong sa lupa paibaba. Nagkataon pa naman na naroon kami sa lupang paahon, kaya patuloy ang pagulong-gulong namin paibaba. Hindi ko rin iyon agad maialis sa akin dahil mas malaki siya at mahaba ang mga kamay. Tuwing napupunta siya sa ibabaw ko, ay agad niya akong hinahampas ng malaki niyang kamay na merong mahahabang kuko. Hindi niya naman ako magawang masugatan ng kanyang kuko, pero nasusugatan ang likod ko ng matutulis na mga bato na aking nagugulungan. Para maalis ko siya sa pagkakakumbabaw sa akin, ay sinuntok ko siya ng malakas sa dibdib. Sa lakas ng puwersa ng suntok ay umangat ang katawan niya. Saka ko pinasundan ng isang malakas na sipa sa sikmura, kaya tuluyan na nga siyang naalis sa ibabaw ko. Umusal na ako muli ng orasyon upang pagsabayin ang kuryente mula sa pangil ng kidlat at mutya ng tama raw. Kaya ang resulta noon ay doble-dobling lakas at bilis. Muling bumangon ang lalaking gabunan at umatake sa akin. Hinayaan ko lang siya na makalapit. Noong naroon na siya sa harapan ko, ay bigla siyang nawala. Pero kahit hindi ko siya nakikita, malinaw ko namang nararamdaman ang aura niya. Kaya alam kong naroon siya sa likuran ko. Noong akmang sasaksakin niya na ako ng kanyang pinatulis na kamay, ay ako naman ang nawala sa harapan niya. Kaya imbis na sa harapan isaksak ang kanyang pinatulis na kamay, ay sa likuran niya iyon isinaksak. Sa pag-aakalang lumipat ako roon. Ang totoo ay gumamit lang ako ng mataas na antas ng tagabulag, pero hindi ako umalis sa harapan niya.
Pagkasaksak niya sa likuran ay wala siyang tinamaan at noong muling humarap ay doon na ako bumelo ng suntok diretso sa kanyang sikmura. Natupi ang kanyang katawan at tumalsik sa malayo. Agad din iyong nawala ng malay dahil sa kasamang kuryente noong aking suntok. Hinanap ko naman kung nasaan na ang babaeng gabunan. Nakita kong nakahandusay na rin iyon at lasog-lasog na ang katawan. Sabi ko kina Menos at Gemini, "Kayo na ang bahala sa kanila. Huwag niyong papatayin agad ha. Pahirapan niyo muna. Bali-baliin niyo lahat ng mga buto sa buong katawan. Matagal naman yan mamamatay dahil meron silang natural na kakayahan upang gumaling ang kanilang mga sugat at bali. Hintayin niyo muna na gumaling. Tapos, simulan niyo uli ang pagbabali at pambubugbog. Tapusin niyo na lang kapag umaga na. Hayaan niyong langawin ang katawan nila sa talahiban, kagaya ng ginawa nila doon sa kanilang naging biktima. Hindi naman magiging abo ang katawan ng mga iyan, kahit masinagan pa ng araw, dahil mga gabunan sila. Maiwan ko na kayo ha, may kailangan pa ako puntahan." Tumango lang ang dalawa kong gabay. Tumingin naman ako kay Mian at agad niyang naunawaan ang nais kong gawin. Agad siyang lumapit sa akin at dinala ako malapit sa bahay nila Wendy sa may likurang bahagi. Doon sa likuran ng bahay nila Wendy ay madilim. Kaya ginamit ko ang aking kakayahan na makakita sa dilim. Ingat na ingat ako sa paglalakad dahil nakita ko ang napakaraming nakabaon na mga granada at landmine sa likod ng bahay. Nasabi ko na lang sa sarili ko na paano na lang kung may maligaw doon ng mga tao o di kaya mga bata. Siguradong lasog-lasog ang katawan kapag nasabugan ng mga pampasabog na nakatanim doon. Lumapit ako sa pintuan sa may likuran ng bahay, sabay kumato. Ilang minuto ang lumipas bago may nagbukas na isang matandang babae na nakasuot ng uniform na pangkatulong. Hindi niya ako pinapasok. Sabi noon, "Sino ka? Bakit dito ka sa likuran kumakatok? Siguro magnanakaw ka no? Dahil kung mabuti kang tao, dapat sa harapan ng bahay ka kakatok." Pagkasabi niya noon, ay meron pa siyang mga katulong na tinawag. 4 na silang nasa harapan ko. Sabi naman noong isa, "Dali, magsumbong ka na kay sir. Sabihin mo may masamang loob na narito sa may likuran na gustong pumasok." Sabi ko naman, Manang, hindi po ako masamang tao. Narito ako dahil pinapunta talaga ako ng may-ari ng bahay, yung anak ni Mayor. Sa katunayan nga niyan, nariyan na sa loob ang isa kong kapatid at pinsan. Nauna na silang pumunta." Sabi naman noong isang katulong, "We, di nga. Sinungaling. I-stylan mo pa kami." Maya-maya ay may naririnig na akong naglalakad papalapit. Nakita kong si Wendy na iyon, kasama sina ate at pinsan ko. Sabi naman ni Wendy, "Bakit ba kasi dito ka dumaan? Kanina pa ako naghihintay sa iyo sa labas doon sa may harapan. Akala ko tuloy umuwi ka na eh. Halika na, pumasok ka na. Pasensya ka na dahil hindi ka naman nila kilala, kaya hindi ka talaga papapasukin basta-basta." Hinarap niya naman iyong matandang katulong na una kong nakausap. "Nanay Alodya, siya po iyong babaylan na sinasabi ko sa iyo na gumamot sa akin. Pinapunta ko siya rito dahil ipapagamot ko rin si Mami." Sumagot naman iyong matanda, "Babaylan siya, ma'am? Pasensya ka na sir ha, hindi kita pinapasok agad. Papagalitan kasi kami kapag basta-basta kaming nagpapasok nang hindi namin kilala o parte ng pamilya nila sir. Babaylan ka po pala, kaya kahit nakakahiya ay kakapalan ko na po ang mukha ko. Pwede po ba ako makahingi ng tulong sa iyo sir? Ang apo ko kasing dalaga, naparalisa ang buong katawan. Ang sabi ng mga tumingin na albularyo, pinarusahan daw ng diwata. Ang iba naman, sinasabing binarang daw. Pero hindi raw nila kayang pagalingin. Tagapatag lang po ako, sir." Wika pa noong matanda, tapos may dinukot na larawan sa kanyang bulsa. Larawan iyon ng kanyang dalagang apo. "Sir,
Ito po siya oh. Dati siyang nag-aaral. Pero dahil sa nangyari sa kanya, ay huminto na muna. Tinignan ko ang larawan ng magandang dalaga sa picture at inobserbahang mabuti ang mga nakikita ko. Tama po kayo, Lola. Pinarusahan nga siya. Pero hindi isang diwata ang may gawa, kundi isa ring mangkukulam. At alam ko kung sino ang nagkulam dito. Kapatid iyon ng isang albularyo na nakatira malapit lang din sa lugar na ito. Nagsalita naman si Wendy. O ayan, Nanay Alodia ha. Maswerte ka dahil matutulungan ka rin itong kakilala kong babaylan. Tapos sinabing, tara na Bi, unahin mo na munang tignan si Mami. Nag-aalala na ako sa kalagayan niya dahil ilang araw na siyang hindi kumakain ng maayos. Hindi na rin nakakalabas sa kanyang kwarto. Wala pa rin si Daddy, umalis, kasama ang tito kong pulis para imbestigahan ang tungkol doon sa nangyari sa patayan. Matapos niya yung sabihin ay hinila niya na ako papunta sa loob ng bahay nila. Naroon ang pinsan ko. Sinabihan ko iyon. Uy, baka naman mag-iinom ka na naman dito ah. Sumagot naman siya. May hangover pa nga ako kuya tapos mag-iinom na naman. Nagsalita naman si Ate Erika. Bunso, matagal ka pa ba dito? Hindi na ako pwedeng magtagal. Walang tao sa bahay. Darating pa naman ngayon si kuya mo. Nag-aalala nga ako dahil tinawagan ko siya kanina. Tapos babae ang sumagot. Sabi ko naman sa kanya, huwag kang mag-alala te. Uuwi din tayo kaagad pagkatapos ng mga gagawin ko dito. Tapos sinabi ko na kay Wendy, tara, dalhin mo na ako sa mama mo. Kailangan ko na siyang matignan agad. May hinala kasi ako na tinira siya ng sumpa ng pamilyang Gabuna namang kukulam. Tsaka, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo na akong tatawaging B? Kapag tinawag mo pa ako uli ng ganyan, ay hindi na kita papansinin. Sagot niya naman, gusto lang naman kitang tawaging ganun Alam ko naman na may asawa't anak ka na. Pati ba naman iyon, ipagdadamot mo pa sa akin? Pero kung yan talaga ang gusto mo, edi sige, hindi na kita tatawaging B. Pero tatawagin na lang kitang Tams. Hindi ko na siya pinansin at naglakad na ako papaakyat sa hagdanan. Agad naman siyang sumunod at itinuro sa akin ang kwarto ng kanyang mami. Nauna na siyang pumasok doon tapos sumunod naman ako. Malaki ang kwartong iyon. Pagkapasok namin ay naroon pa sa unahan ang kama. Naroon ang kanyang mami nakahiga. Lumapit kami roon. Agad naman kaming napansin ng kanyang ina. Tuwang-tuwa iyon noong makita ako. Sabi niya, mabuti sir at narito ka na. Noong isang araw pa kita ipinapasundo sa anak ko, pero ngayon lang kayo dumating. Si Wendy naman ang sumagot sa kanyang ina. Marami din kasi siyang inaasikaso mami, kaya hindi ko mapilit na magpunta agad dito. Kaya nga, doon na muna ako nag-stay kina ate niya. Para kapag magkaroon siya ng oras, ay madala ko kaagad dito. Kaya eto na nga mami, nadala ko na siya. Nagsalita naman ako. Ma'am, kumusta po ang pakiramdam niyo? Ano po bang nangyari? Hahawakan ko lang po muna ang kamay niyo ha. Agad niya naman iyong iniabot sa akin. Sa pamamagitan ng paghawak ko sa kanya, ay nalaman ko na ang mga nangyari. Matapos kong makita lahat ay saka na ako nagsalita. Ma'am, totoo pong kinulam kayo. Pero hindi po iyon ang nakakabahala. Ang tunay niyo po talagang karamdaman ay iyong nararamdaman yung sakit sa inyong katawan at paghingal lang madalas. Dahil po iyon sa sakit mo sa puso. Pero mawawala din yan. Magtiwala po kayo sa akin. Sabi niya naman, Iho, alam kong ikaw lang ang makakagamot sa akin. Dahil nakakailang pabalik-balik na ako sa mga doktor. Hindi naman nila matukoy ang sakit ko. Normal naman daw lahat. Sabi ko naman sa kanya, ganito po kasi yan ma'am. May sakit po talaga kayo sa puso bago pa kayo kinulam. Ang ginawa ng mangkukulam ay kinulam kayo sa pamamagitan ng sarili mong sakit. Ang epekto sa iyo ng kulam
ay iyong itago ang totoo mong karamdaman. Kaya kahit magpabalik-balik pa kayo sa doktor, ay wala talaga silang makikitang kakaiba. Magiging normal lang lahat ng findings. At ang nagkulam sa iyo ay kaibigan mo lang din mismo at kumari mo pa. Naiinis naman siyang sumagot. Traidor na iyon. Kilala ko kung sino ang tinutukoy mo, iho. Nanghiram siya sa akin ng pera, pero tinanggihan ko. Dahil nakailang beses na iyong nanghiram, hindi naman nagbabayad. Kaya nitong huli ay hindi ko na pinagbigyan. Tapos ngayon, ipinakulam na pala ako ng traidor na yun. Sabi ko naman sa kanya, Ma'am, aalis lang po muna ako ha. Maghintay lang po kayo dito. Siguro po mawawala ako ng mahigit 2 oras. May kukunin lang ako. Nagsalita naman si Wendy. Teka, aalis ka na naman? Papaano si mami ko? Sabi ko naman, kaya nga ako aalis dahil kukuha ako ng gamot para sa mama mo. At hindi yun makikita dito sa mundo natin. Doon lang sa kabilang mundo meron noon o sa mundo ng mga engkanto. Sabi niya naman, sige pala, sasama ako. Gusto ko rin maranasang makita ang kabilang mundo. Sigurado ka? Gusto mong sumama? Oo nga. Pagkasabi niya noon, ay tinapik ko siya sa noo, tapos nawala na siya ng malay. Nagulat naman ang mami niya at halatang nag-aalala. Sabi ko naman, hayaan niyo lang po siya makatulog, ma'am. Magigising din yan pagkabalik ko. Walang masamang mangyayari sa kanya. Pagpahingahin lang natin saglit. Tumango-tango lang ang kanyang ina, tapos umalis na ako. Pagkalabas ko ng compound ay naglakad pa ako papalayo. Saka ko tinawag si Mian. Agad naman siyang nagsalita. Pantas, alam mong malaki ang kapalit sa gagawin mong pagkuha ng bulaklak ni Makiling. Ipinagkakaloob lang dapat iyon sa mga taong kapuspalad, hindi sa mga mayayaman. Sabi ko naman sa kanya, basta, dalhin mo ako sa mundo nyo. Kapag tinanggihan nyo ako, tatanggihan ko rin kayo. Hindi na siya nakasagot pa at agad nang nagbukas ng portal na aming dadaanan. Noong naroon na kami sa kaharian ng mga diwata, ay agad kaming sinalubong ng maraming diwata doon at iba pang mga kalahi nila na pinangungunahan ni Maria, ang nanay ni Mian. Agad siyang nagsalita pagkalapit sa akin. Babaylan, batid ko ang nais mo kung bakit ka narito. Ang bulaklak ni Makiling. Buhay ng sino man sa amin ang kapalit nang maglalakas loob na kumuha noon. At ang bagay na iyon ay para lamang sa mga kapuspalad, hindi para sa mga mayayaman ng sanlibutan. Sinagot ko naman siya. Kung si Bathala ay hindi nagtatangi ng tao, sino ka para sabihin sa akin kung sino ang nararapat at hindi nararapat pagbigyan ng bulaklak? Kapag tinanggihan mo ako sa aking sadya, ay tatanggihan ko rin ang presensya niyo. Ang pagtulong sa kapwa ay walang pinipiling tao, mahirap man o mayaman, dahil pantay-pantay tayong lahat sa mata ni Bathala. Ako nga, tumutulong ako sa inyo, pero kahit kailan, humingi ba ako ng kahit anong kapalit? Wala nang nakasagot sa kanila nang biglang nagbago ang itsura ng kapaligiran. Lahat ng mga halaman na nakapalibot sa amin ay biglang namulaklak ng matingkad na kulay puti at naglalabas ng hamog. Ngumiti naman si Maria. Pantas, tama ang iyong naging sagot. Ang talinghaga na aking binanggit ay isang bugtong na nangangailangan ng tamang kasagutan at nasagot mo iyon ng tama. At ang mismong bulaklak ng Makiling ay sumasang-ayon sa iyo. Hindi iyan namumulaklak kung mali ang nasabi mong kasagutan. Kung kami lang kasi ang masusunod, kahit ano ay handa kaming ibigay sa iyo. Ikaw ang babaylan na nakatalaga sa amin. Sige na, kumuha ka na ng bulaklak at iuwi mo sa mundo nyo. Bigyan mo ang mga nangangailangan. Pumitas na nga ako ng isang piraso noon, tapos muli akong nagsalita. Teka, kumusta na nga pala ang mga pinabalik kong kinari rito? Pagkatapos ko yung may tanong, ay may isang magandang babae ang lumapit sa akin
at sinabing, "Maraming salamat sa iyo, Pantas. Tama ang desisyon ko na pagbigyan ang hiling mo noon. Ako si Diwatang Zack. Isa akong kinari o mas kilala sa mundo niyo sa tawag na Mandurugo. Ako ang kumakatawan sa mga kinari na pinabalik mo sa kahariang ito. Maayos ang kalagayan namin ngayon na namumuhay dito." Sabi ko naman, ganun ba? Mabuti naman pala kung ganun. Sige, hindi na ako magtatagal. Marami pa akong mahalagang gagawin sa mundo ko. Sabi naman noong magandang kinari, "Babaylan, may ibibigay akong mahalagang bagay sa iyo. Mula ito mismo sa akin. Kung kailangan mo ako, ay darating ako sa oras na hawakan mo ang porselas na ito." Sabi ko naman, "Hindi na kailangan. Salamat kung ganun. Pero wag na. Baka mapalayas na naman kayo sa kahariang ito dahil lang sa pag-aaway-away at selos." Nagsalita naman si Maria, "Mag-iingat ka, Zack. Yang kasama niyang diwata ay ang nag-iisa kong anak. Siya ang kabiyak ng Pantas at isa sa pinakamalakas niyang gabay. Siya rin ang dahilan kung bakit mabilis makapaglabas-pasok dito. Sa kaharian namin ang Pantas, kahit anong oras niyang naisin. Ang diwatang ito rin ang isa sa pinakadakilang diwata na iginagalang sa kahariang ito. Mas mataas pa ang tingin ng lahat sa kanya kaysa sa akin dahil sa pagiging kabiyak niya ng Pantas." Yumuko naman bigla si Zack sabay sabing, "Patawad sa aking mga pananalita. Wala akong masamang hangad. Nais ko lang tumanaw ng utang na loob sa Pantas na tumulong sa buong lipi ko." Nagsalita naman ako, Tama na yan. Salamat nga pala sa ibibigay mo, Zack. Tatanggapin ko na lang pala yan dahil kakailanganin ko ng isang kagaya mo, lalo na at sa kagubatan ng mga susunod kong misyon. Mian, tara na. 5 minuto na lang, malalanta na ang bulaklak." Tumango lang si Mian at agad na kaming pumasok sa portal. Pagkalabas nga namin, ay doon na kami lumabas sa hindi kalayuan sa bahay nila Wendy. Pagkalabas namin ng portal, ay doon palang nagsalita si Mian. "Pantas, huwag kang magtitiwala sa diwatang iyon. Traidor yun. Mag-iingat ka sa kanya." Sabi ko naman, "Traidor o nagsiselos ka lang, Mian? Tandaan mo, bantog ako bilang babaylan. Dahil mangyayari pa lang ang mga bagay-bagay ay nalalaman ko na. Nalalaman ko rin kung may panganib na paparating. Lahat iyon ay dahil sa iyo. Wala kang dapat ipag-alala. Iba sila sa iyo. Mga karagdagang gabay ko lang ang lahat ng ating mga nakakasama. Ikaw ay aking kabiyak. Ipinanganak ka dahil sa akin. At ngayon ay ina ka ng anak ko. Alam ko ang iniisip mo. Natatakot ka na papaano kung maisantabi ka na lang kapag meron ng ibang diwata ang gumagabay sa akin. Tandaan mo ha, hindi mangyayari iyon. Gabay kita sa lahat ng oras. Mga kaibigan ko lang ang mga gabay na makakasama natin." Ngumiti lang siya at iniwan na ako. Pansamantala muna nating puputulin dito ang ating kwento. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga announcement, shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, iyong Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lagim at Teknolohiya ni Exie, Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Siya nga po pala, ang karugtong ng Birador ay iyong kwentong Bangkilanon Hunters. May playlist na rin po ang Revolusyon. Sana ay masubaybayan nyo rin iyon. Bukwan lang iyon ha, at wala ng karugtong. Ang dulo noon ay part 59 lang, wala ng kasunod. Ibig sabihin, malapit na ang pagtatapos noon. Sana ay mapakinggan nyo
dahil ako na mismo ang magsasabing maganda ang kwentong iyon, lalo kung mapapakinggan nyo ng naka-playlist dahil sunod-sunod. Naroon ang aksyon, drama, horror na may kasamang exorcism, pati pakikipaglaban sa mga extraterrestrial. Siksik sa labanan na pinaghalo ang modern technology at ancient powers. Kaya magaling talaga ang pagkakagawa at pagkakanarrate noon. Sana po ay inyong mapakinggan ng buo. Uulitin ko lang po ha, may playlist na iyon at malapit na ang finale. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Ingat po kayo lagi dyan ma'am ha, at naway ilayo rin kayo sa sakit. Salamat din po kina Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, kay Ma'am Alma A. Rosales at kay Ma'am Lynn Gentilizo ng Saudi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ginagawa nating pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat. Salamat kina Ma'am Joby Taghap, Burns A., Maria Victoria, Jenny Mostrado, Kevin Nang, Georgina Bati, Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Lito Bueno, Lu Kira, Click and Collect Manila, Sergeant Katz Dorms, Christine Olson, Nisefora Katambakan, Celsa Escartin, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at kay Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez, at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na rin po ang page na iyon at meron na iyong mga upload na horror stories araw-araw, kaya pwede rin kayo makinig doon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinakikinggan ang ating love story channel na ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Pero para lang po yun sa mga matured mag-isip ha at mahihilig rin sa kwentong pag-ibig. Kung hindi nyo naman trip ang mga ganong kwento, wag na lang po. Ayos lang din naman. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Karamihan kasi ng mga mahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at Kwento ni Babaylang Rico ay ako pa rin ang magnanarrate noon, pati na iyong mga single stories. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw nyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli nyong papakinggan, ay ayos pa rin iyon para sa akin. Masaya na ako doon at ipinagpapasalamat ko na ng malaki.
Naway pagpalain kayong lahat ng ating Poong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.